hapon sa inyong lahat. Welcome to the Netherlands. Ikaw na pala mag-welcome. Ako na mag-welcome sa inyo. Malapit ko na ma-memorize ang ano nila, bus stop at mga tram rides nila. Tram stops nila dito. Kadaghan po ko nawala. Madaming beses na rin ako nawala dito. Una ang pagpasalamat ko sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagpunta dito at pagpapakita ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pasasalamat sa mga hindi makapunta dito sa Netherlands pero araw-araw na nag-aabang ng balita patungkol kay dating Pangulong Duterte, lalo na sa ating mga social media personalities, no, na maga, araw, gabi, 24 hours online para lang magbigay ng balita at para depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba sa inyo, inaatake na ng mga kaibigan, inaatake na ng mga trolls, inaatake na ng mga nasa ibang spectrum ng politika natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta ninyo. Yung iba sa inyo may mga cases na, no, may mga kaso na na-file na ng cases, may mga harassment na pero hindi pa rin natitinag yung paniniwala ninyo at pagmamahal ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyo. Yes. So ang mood ni President Duterte today ay very good mood. Oo. Nakita niya yung dalawa niyang apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya, kung kamusta na ang pag-aaral, mga ganun detalye. At nagtanong siya kung sino na ba daw ang mga namatay. Hindi ko lang alam kung meron siyang gustong marinig na pangalan, pero nagtanong siya mga sino ba daw dapat ang bigyan ng condolences ng pamilya. No, nabanggit ko sa kanya na merong 3 kababayan natin namatay dahil yung kanilang barko ay inatake ng mga rebels. So sabi niya, importante na mapaabot sa kanila yung pakikiramay natin. Ano pa ba? Politics. Ang question mo, politics? Wala kaming masyadong napag-usapan na sa politika kanina. Medyo tumagal siya doon sa kanyang discussion sa jurisdiction and sa interim release niya sa kaso niya sa ICC. Nabanggit din na si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso ni Pastor Kibuloy, pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents, pero sabi ko sa kanya na may mga cases and nasa Pasig City Jail ngayon si Pastor Kibuloy. So yun ang mga napag-usapan. Sino po yung dalawang apo na kasama ko po? Yung dalawang anak ko nandoon kanina. Question? Maybe simulan ko po dun sa statement ninyo kahapon. Good afternoon po pala. So, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo kahapon na funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo kahapon na kung may trial po, dun po kayo nabibigyan ng trial kung wala namang public lima po. So, sa Pilipinas po, meron po ibang mga congressman na sabi, bakit daw hindi po ngayon kayo magpalibang? And bakit daw hindi nyo pa po ito sinagot before sa budget hearing? Unang-una, sa budget hearing, mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin, pero lahat nun ay confidential funds ang tanong nila from the previous years, which was already decided by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request. Hindi siya ni-request. Pangalawa, kung makikita nyo at maalala nyo na sinabi mismo ni Congressman Stella Kimbo, let's stick to our plan. So alam mo na, at kaya ako dumating doon sa budget hearing namin na mag-isa. Dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gamit ang
gagamitin nila ang confidential funds para mag-imbento ng kaso. So pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong namang hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay. In fact, kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga resource persons ay hindi talaga pinag-uot. So hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay manira, diba? So hindi nila sinagot, umupo ako doon, sabi nila wala na kaming magtatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath, pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath, diba? So wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan pinoprotektahan ko. So sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila, pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro, sinagot namin. Pinadalhan kami ng letter ulit ng COA, sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako kasi akong tanga kung magsasalita ako about confidential funds na yon na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time, hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ma'am, naghain ng resolution po si Senator Alan Cayetano asking the government to move for house arrest within the Philippine Embassy premises here in Holland, si Tatay Digong. Opo. Your reaction po? Hindi ako makakomment eh. Kailangan ang mag-comment nitong house arrest na ito at resolution ni Senator Alan Peter Cayetano ay yung lawyer ni Pangulong Duterte. So siguro kung isang beses maimbita ninyo si Attorney Nicholas Kaufman to give a comment, mas maganda na siya yung magbigay ng comment dito. VP, on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Kanina bago ako pumunta dito kaya na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa iyo ang laptop, no? Nasa akin ang laptop ko, pinatago ko lang sa iyo. So kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin, no? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So wag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan kanila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water mo na, VP. Hindi ito, it's not a surprise. Natutuloy yung harassment. Water mo na, VP. Okay, VP, next question naman. Kasi dun sa mga final ng dun sa mga nasubmit na documents ng prosecution regarding this sa case po ni former president. So ang expectation ko, at least ang idea is by July 1 malalaman na po ng side ng mga ng defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction niyo kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila at yung mga personality nila? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses ng ICC. Malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon sa confirmation of charges. Doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron ding mga laman ng information yon.
on who the witnesses are. Kung sino yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses, sa side naman po ng defense, side naman po ng ready po ba kayo na-apply or ililipad niyo po ba yung mga witnesses ninyo dito sa Netherlands bago po dun sa confirmation of charges hearing? Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko rin alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses, kung pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila sa testimony ng witnesses. So kung magkakapanahon kayo na makausap si Attorney Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. Yan ang sabi ng anak ko, Ma'am Isa. Balik yung mga curtain na nabigyan. Sabi niya, gwapo daw si Lolo Rudy. Hindi bumagsak yung kanyang muka, yung kanyang wrinkles. Mas marami pa nga siguro akong yung crow's feet dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron sa noo. Pero yung dito wala. Tsaka yung dito niya, for an 80 years old, hindi siya malalim na parang na. It's a relief for the country. Yeah, thanks God. O nga, nagtataka nga ako, Ma'am sabi ko nga sa mama ko, siguro merong pampaganda dyan sa loob na hindi natin alam. Baka nakasera video. Water quality. Water quality? Baka. Ma'am, yung Dutch doctors din, ma'am, they're really good. Oo. Mga Dutch doctors. Kasi Yes. binabalance nila yung sa diet nga at saka yung sa Oo. kasi si tatay is Diet. yes. Kasi alam nila ma'am na That merong is why Filipino he is sa Isa din yun. glowing, Oo. pero payat. Correct. Yan din yung sabi ko na baka lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. Correct. Ma'am, No more regarding- question? Regarding po, going back dun sa topic ng impeachment, sabi po ni House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco na wala raw pong na-violate yung office na rules sa hindi pagka-transmit agad ng first 3 impeachment complaints dun sa office of the Speaker. Any comments po? Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court lahat nung mga sa tingin nila ano bang tawag doon? Dami namang Response nila. Answer. Sa mga sa tingin nila merong irregularity. Nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So wag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtatanong. Doon sa Supreme Court siya sumagot. Ma'am, meron bang, again, I will ask this again, I will not be tired asking this, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na former president sa mga Pilipino, Yeah, ma'am? sorry, Ayaw hindi nakalimutan ko masyadong yan. mataas ba? Nagsabi ako sa kanya kanina, sabi ko ano ba ang message mo dahil pagdaan ko kanina papasok na meron ng mga nag-aantay na mga kababayan natin at sabi niya na wag na daw kayo mag-antay sa kanya dahil ayaw niya daw na naaabala kayo at lalong-lalo na ayaw niya daw na gumagastos kayo ng dahil sa kanya. Ang pera, ma'am, nakikita lang yan, pero ang pagmamahal namin hanggang sa dulo talaga. Alam ba niyo yung July 19? Nakalimutan ko sabihin. Bukas na lang, ma'am. Tomorrow, Monday is Sa another day. Sa Tuesday, sasabihin ko na. Kalimutan ko na naman It's okay, yung ma'am. July 19. Imbitahin ko nga siya, sabi ko. Oo, ma'am. Sige, ma'am. Please ibitahin. Baka makapunta ka. Okay na? Yes, Ikaw, ma'am. Okay. Last question. Yes, ma'am. I already asked this to your mother. I know that the former president would like us to go home, but we are all happy that we are here. I hope that we are not giving him a burden that we are here every day. Does it affect his health? I don't think so, ma'am. Maybe he's just thinking of your comfort. We're so comfortable here, madam. Oo. We're so happy together here. Oo. How about Is you? that true, everybody? Yes. Yes. How about you, Last VP? question dito. VP, Sir. so what do you have to say those detractors saying it's so expensive for the lawyer buying that lots of money? Sorry again. So VP, what do you have to say to those detractors saying that having a
Attorney Kaufman must be very expensive. Therefore, the protectors have lots of money. Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad. Hindi ko alam. I am not paying for Attorney Kaufman, and I do not know the professional fees arrangements between Attorney Kaufman and former President Duterte, because it is confidential and between the lawyer and client only. So I'm not paying for his legal I had an services. argument. I told somebody, the Filipino people are willing to pay. At ayaw din yun. Walang At ganun. ayaw Ayaw din po ni nila. dating Pangulong Duterte na na magbayad ang taong bayan. Ayaw niya yun. Ma'am, your So, Thank you. ma'am, meron lang last question. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito nakasuporta sa iyo, sa iyong ama at sa buong Duterte. Yes, oo. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta, no? Yung mga pumupunta dito sa Hague at pumupunta dito sa Duterte Park para ipakita ang kanilang suporta. Lahat kayo gumagamit ng sarili ninyong pera para magpakita ng suporta, at taus-puso yung pagpapasalamat namin. Wag lang natin kalimutan, no, na ang ipinaglalaban nating lahat ay hindi yung tao, hindi Yes. si Pangulong Duterte, Yes. o hindi si Inday Sara Duterte. Ang pinaglalaban natin dito ay yung bayan Yes. natin. At bawat pamilyang Pilipino. Yung injustice Yes. at rendition Yes. na ginawa nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila dito. At ginastusan pa Yes. nila ng gobyerno. Pati yung Ginastusan ng witness. gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague. At huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin, tulad ng blanco sa Yes. budget. Napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga budget, at yung pagkuha ng pera ng PhilHealth, at yung apparent na pagsisinungaling. Iba yung sinasabi ngayong araw na ito, iba yung sasabihin bukas, at yung pagkapaako ng mga pangako. Unang-una na yung Bigas. 20 ang bugas. 20 ang bukas. VP, do you have Thank you. Can I say something, ma'am? Thank you for giving